Super Typhoon na si Julian o Typhoon category pa rin kay Pag-asa, nakatawid na ng Basco, Batanes. Inaasang kikilos pa nito west-northwest sa karagatan patungo sa direksyon ng Southern Taiwan. Ngayong maghapon, inaasang itataas na rin ito ni Pag-asa as Super Typhoon category. So, Tropical Cyclone Wind Signal number 4, nakataas pa rin sa bahagi ng Batanes, Cook Island mula sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 by 1 minute average wind speed. At talalabi ng Northern Extreme Luzon, makakaranas pa rin ng mataas mula sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Luzon hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Extreme Northern Luzon. Ang video nito ay courtesy mula kay Andy Malayaw. Ayan, naging yung pangalan niya. Kuha po ito sa Batanes. Makikita po ang tindi ng sungit ng hangin na nararamdaman nila dyan. Maabot po yan sa mahigit sa 167 km per hour to 175 km kung susundin ng 1 minute average wind speed at kung maabot sa mahigit 230 km to 265 km per hour. So, ganyan po, grabe. Since nasa kanila ang pinakasentro ni Pag-Julian. At makikita po na grabe ang naging epekto nito at kung aanalisin natin ang magiging lagay ng panahon yung Super Typhoon Julian para ngayong araw. Yan po. Makikita niyo mga folks ang grabe ang bayo ng storm wind sa kanila na tumama ng direkta sa Basco, Batanes ang sentro ni Super Typhoon Julian. So mag-iingat po ang lahat at i-analyze natin ang lagay ng panahon at lagay natin si Super Typhoon Julian na nagdulot po ang kanilang pagbuwan ng kapuno. Well, focus naman dahil sa kanila rumekta ang grabe Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa 1 minute average wind speed. Hello, magandang tanghali po sa lahat. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng Lunes, September 30, 2024. Ang oras sa ating broadcast ngayong tanghali ay alas 12:42 na ng tanghali, dapit hapong tapa. Well, as usual pa rin po, bagamat katamtaman na medyo may ilang gale force winds na nararamdaman pa rin sa Metro Manila, pero mas katamtaman ito at unti-unti na rin mas lumalayo na po yung mga ilang pagbugso dito sa Metro Manila, pababa ng Southern Luzon, at mas magiging katamtaman na at friendly weather naman sa naralabi ng bansa. So, ang focus ng sama ng panahon mula dito sa may bandang Extreme Northern Luzon, mula sa may kalurang bahagi ng Zambales at ilang areas ng Pangasinan at La Union, at mula dyan sa may signal number 1 sa may bandang Northern Luzon, pataas na yun ng Extreme Northern Luzon na nakakasalukoy nakakaranas ng bugso ang hangin na gale force winds at storm wind naman sa bahagi ng Batanes, Cook Islands at Babuyan Islands. Pinag-iingat po ang lahat. At nakikita niyo naman sa video kanina ang matinding bayo nitong si Julian na tsumempo at naglandfall nga po kaninang 7:40 AM sa Batanes, Group of Islands. Base sa ating lightning detection system dito sa amin sa Caloocan at na measurement ay nasa total of 51 lightning strikes kaninang ngayong 12:40 PM ang naitala. Most of west portions ng Northern Luzon hanggang sa may bandang Zambales area. So, nag-iingat po ang lahat sa mga may kasamang pagtulog at paglinlat ngayong maghapon at makikita natin sa Doppler radar imagery ang mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate heavy rain showers sa may bandang Zambales. So, pinag-iingat po sa mga heavy rain showers po dyan. Pabugso po ang sulpot niyan. Hindi kagaya din sa bahagi nga po ng Angeles, Pampanga, pababa na ng Bulacan at Metro Manila na mas gloomy lamang kami. Kung bumuhos man, most of drizzle light rains lamang ito. Epekto lamang ng outer trail itong si Super Typhoon na si Julian na nag-i-skirting na po sa may bandang Extreme Northern Luzon. Nakatawid na nga po siya ng Batanes, Cook Island at kumikilos nga po west-northwestward patungo dito sa may bandang southern part ng Taiwan. So mas kumurba po yung pagkilos niya. I-discuss natin mamaya. At ngayong tanghali patuloy pa rin na nakataas ang North NCR thunderstorm advisory according dito sa data feed. Inaasahan na may mga rain showers daw. Pabugso po ito some moderate and heavy rain showers
ang ine-expected pa rin. Sabi dito ay kasama daw ang Rizal, Metro Manila, which is hindi na ito masyadong favorable, kundi dyan lamang sa may bandang Zambales, ang mas mataas sa favorable ng mga pag-ulan. Kasama ang Batangas within 2 to 3 hours po. So, maaaring pumasok ang mga kondisyon na yan at is preparado po tayo. Pero hindi masyado concerned, hindi kagaya sa bahagi ng Northern Luzon na mas heavy rain showers o violent ang mas nararanasan nila doon. Pinag-iingat po ang lahat. Sa atin naman current conditions ngayong tanghali, overcast pa rin, patuloy ang gloomy, mahangin at mostly cloudy. Well, obvious na nga po. Dahil nga po sa nakakaramdam pa rin tayo ng gale force winds. O may mga ilang gale winds ang nararamdaman sa Metro Manila. So pinag-iingat, baka bigla na lamang may bumagsak ng mga sanga-sanga ng mga puno sa iba't ibang parte ng Metro Manila. So mag-ingat pa rin tayo mga kababayan. Dahil sumisipa pa rin, sumisipa ng mahigit 40 to 46 kilometers per hour, mahigit ang minsanang bugso ng hangin. Samantala, sa lowest temperature na itala, naka-weather station kaninang madaling araw na 12:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius dahil mas lumamig po ang temperatura kagabi dahil nakararanas kami ng most of breezy winds kagabi. So, nasa 24.8 degrees Celsius ang lowest at highest temperature naman kahapon ay nakapagtala kami ng 31 degrees Celsius lamang. Kahapon dito ng umaga at 10:37 AM. At makikita natin sa dashboard yung ordinary na 10-minute average na natiling typhoon category pa rin ito according dito sa ating dashboard. Pero sa ating 1-minute average ay category 4 super typhoon na po ito. Kitang-kita po, ayan, 122.5 knots. Lagpas na siya ng 100 knots, meaning super typhoon na po yan sa ating 10-minute average. Meron tayong active na geomagnetic field at 4.33. So, medyo silipin natin kung ano yan. Kung mataas ba ang forecast niyan in 3 days. Well, so far, hanggang unsettled at active lamang. So, meron tayong at least KP Index 4 na active warning. Kaninang 9:17 AM po ito nagsimula. Area of impact, primarily forward, kalimitan, 65 degrees geomagnetic latitude dito. At may mga ilang possible weak power grid fluctuations ang mangyayari bukod sa auroral activity. Well, makikita natin dito, nagkaroon nga po ng last burst. So, medyo tumaas at bumilis ng bahagyang ating solar wind. Ayan, pinaka-highest peak ay 536.5 km per second. So, mabilis po ito. At ngayon, nasa kasalukuyang 458.6 km a second or 1.6 million km an hour po sa ating metric reading. So, bumilis siya. Well, wala naman tayong malawakan na sunspot. So far, wala tayong magiging komento. At 154 yung daily sunspot number. Nagkaroon lamang ng coronal burst sa pinakalikuran siguro ng araw na medyo tumama sa Earth ang ilang portions ng geomagnetic field. So, kanina nagkaroon ng X-ray flux din. Naganap ito kaninang kagabi pala ito, unang naitala. Pero kanina ay so far wala naman hanggang kaninang madaling araw. So, since kahapon lamang o kagabi nagkaroon ng mataas na moderate, minor to moderate lamang na X-ray flux, wala masyadong epekto, kundi yung ating geomagnetic field lamang na tumaas ng KP index of 4.33. So, nag-distort na naman ating magnetosphere. Pinaka-highest dito is 80.21 nanotesla. Yung inverted pulse, yan, yung kanyang H parallel, lowest of 33.28 nanotesla. So, medyo unsettled at aktibo po yung ating geomagnetic field. Expected lamang na mga ilang fluctuations ng ating mga electrical grids. Apekto drive TEC ang buong Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Bagamat ang ating aurora activity so far hindi pa masyadong maliwanag. So, hindi masyado apektado maging ang D-region absorption. So, expected lamang ang possible na active potential impacts, lalo na yung mga weak power grid fluctuations lamang. So at least meron tayong idea at mag-iingat na lamang, lalo na sa nakatira sa Northern Hemisphere. Anyway, kung titingnan naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna sa pinakamaalinsangan ng Borongan, Eastern Samar, na nasa 36.1 degrees Celsius. Sa labas temperature, bahagyang bumaba sa Baguio City since nakaranas sila dyan na matitinig pag-ulan kahapon at 16.8 degrees Celsius ang lowest temperature dyan. So, nangunguna po ang Baguio City sa may pinakamaraming ulanan kahapon na may 256 mm total rainfall. Despite na medyo pasok yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa,
Pero grabe po ang naging total rainfall sa kanila according dito sa ating PH streams. Kahapon, mga nasa 0.3.2 mm lamang ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. At ngayon ay 1.2 mm lamang. So medyo bugsuan lamang ang pagbuho. So matatapos po ang month of September na may inaasahan lamang kami na nasa 547.2 mm total rainfall. So hindi siya umabot sa differential average ng September rainfall na 628.0 mm. Pero consider na rin yan na malapit sa pinaka-average ng mga nakaraang taon. At sa humidity, katamtaman, 79%. Tumaas ito ng 1% since last hour. 1,006 hectopascals lamang ang measurement sa aming reading barometric pressure. So, hindi ganon kapaminsala yung naging pagbuo nitong si Julian sa malalaking kalupaan ng Luzon. Nataon lamang na hindi po sinuwerte ang mga taga Batanes at Babuya Islands dahil dyan po nag-traverse yung pinaka-sentro ng bagyo. Pero at least hindi mapapahamak ang buong kalupaan ng Luzon. At sa ating naman high tide low tide status ay katamtaman, pa-low tide po tayo. So may 3 hours and 17 minutes pa to maximum low or rather minimum low rather ay bandang 4:07 PM. So, yung mga nakatira sa Northern Luzon, totally, bawal po muna talaga dahil inaasahan natin umaabot sa mahigit 5 meters to 6 meters at maaaring umabot pa ng 9 meters lalo na sa malapit din sa may bandang Batanes Kupok Islands. Totally, 0 po, bawal, pumalaot hanggang sa buong Northern East at Northern West ng Northern Luzon. So, para mas makasiguro, tingnan natin gamit ang ating Cyclone Assessment Monitoring sa wave height. Yan ay delikado po pumalaot sa extreme Northern Luzon. Ngayong araw, yan, lumalagpas po sa 9 meters o higit 9 meters ang taas po ng alon hanggang 6 meter. Delikado po. Totally, bawal po talagang pumalaot dyan. At sa buong northwestern at northeastern Luzon, na umabot ng 1.25 pataas. Bagamat safe naman sa may bandang Southern Luzon pababa ng Mindanao, pero may aasahang pagbugso po ng hangin sa baybayin. So medyo ingat na lamang po. So may mga nakataas na gale warning pa rin ang itataas din ni Pag-asa sa mga baybayin sa katimugang bahagi ng bansa. Bagamat safe naman sa alon, pero maging wari na lamang sa posibleng gale warning na itataas ni Pag-asa. Dahil nga po sa epekto nitong malawakang sirkulasyon ni Julian ay makaapekto po sa sirkulasyon ng hangin ang katimugang bahagi pa rin ng bansa. Hindi man masyadong malupit o malakas ang sipa, pero maganda pa rin tag-iingat dahil yung biglaang bugso kasi minsan umaabot pa ng lagpas 60 km per hour kahit sa Visayas o Mindanao pa. So mas mabuting mag-ingat pa rin pero wala namang restriction na pwedeng pumalaot sa katimugang bahagi ng bansa. Except lamang sa extreme Northern Luzon na totally bawal po talaga dahil napakadelikado. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:46 PM. So wala po tayong balita para sa moonrise and moonset dahil since panyo muna ito, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes. Inaasahan po talaga na maula pa rin ating magpanahon at mga kalat-kalat pa rin ang inaasahan dito sa NCR pababa. Isolated ang madalas at medyo humid pa rin ang mararamdaman lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo mas maaraw pa rin ang mararamdaman din dyan despite na medyo mga partly cloudy and some gloomy po. Isolated din showers ang medyo iiral lalo na sa kalurang bahagi ng Visayas, ilang bahagi sa katimugang bahagi ng Visayas at dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Medyo may mga surface rough na medyo nabumuo dyan. So may mga expected isolated rain showers and localized thunderstorms. So 100% ang chance pa rin ng ulanin, probably dito sa Metro Manila, siguro mamayang hapon, tingnan na lang natin. So magdala pa rin tayo ng pananggalang ulan. Ganon din bukas ng Martes. Highest and lowest temperature expected, naglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Yung local weather advisory ay kaninang madaling araw ito, pero ayon dito sa data feed, na mataan ng sentro nito kaninang madaling araw, 85 kilometers southeast ng Basco, Batanes. So ito yung malapit ng maglandfall sa may Basco, Batanes area. May maximum sustained winds of 155 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugso umaabot ng 190 kilometers per hour. So under typhoon category pa rin ito sa official ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency.
which is ngayon, ang laki na po ng difference. Super typhoon na po siya sa aking 1 minute average. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite engineer. Makikita po ang grabe, kitang-kita po yung sentro ng mata. At makikitang katatawid lang na ito ng Basco Batanes ngayong tanghali nitong si Super Typhoon Julian. At inaasahan ng itataas na rin nga ang pag-asa yan o Japan Meteorological Agency na super typhoon din. Susunod yan. Kasi sa mga nagtatanong bakit nauna ako, well, 1 minute average ang aking ginagamit. So, kung i-compute po yan sa 8 hour, since dito sa atin is 8 hours po ang oras na advance natin sa Universal Time Coordinates. Pag kinumpute nyo po yan, ay nag-a-average ito ng ratio ng at least 12%. So, 12% to 14% po ang mas above average ng time. So, kung idadadag din nyo yung 10-minute average dyan, lalabas, mas mataas po ang nagiging calculated wind speed po. Kaya mapapansin ninyo, ay nauna akong umabot sa super typhoon kahapon po, kagabi. Nag-announce po ko kagabi. Kahapon o kagabi na umabot sa super typhoon category nga po. Dahil nga po, 1 minute average po ang ating ginagamit. So, kung official po ang gusto nyo malaman, makikita nyo pa rin yan sa aking tropical cyclone sector, yung 10-minute average wind speed para masundan o sumabay kayo sa official weather agencies natin gaya ni Pag-asa para hindi po tayo malito. Pero kung gusto nyo malaman ang international computation ng 1 minute average, makikita nyo yan sa aking primary tropical cyclone sector. So, at yun po'y paliwanag ha, baka mayroon pa rin hindi pa rin nakakaunawa. So, makikita po ang kaulapan na to, inaasahan ang accumulated rainfall ha. Yung accumulated rainfall dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon, expected dyan ha, aabot pa rin ng 92 to 400 mm ang expected na ma-accumulated na ulan dyan sa may bahagi pa rin ng Ilocos Norte, dulo ng Pagudpud, Claveria, Apari, hanggang dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So, in-expect na kataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa area na yan. At mula sa pababa ng bandang ng Kalinga, pababa, kasama na ang bandang Ifugao, pababa na ng Isabela, all the way hanggang Central Luzon, ay expected na nasa tropical cyclone wind signal number 1 pa rin yan. So, expected mga moderate and heavy rain showers at moderate to heavy rain din ang mararanasan dito sa may kaluran nga po. Dahil yung inflow shear ng swelling nitong si super typhoon na Julian ay makikita nga po na nagkakaroon ng water vapor dito na nagbubuhos po ng malakas ang buhos ng ulan. Normal po yan dahil sakop pa rin kayo ng at least 63 to 113 kilometer range ng outer rain band nitong si Julian. So expected po ang moderate to heavy rain showers ang mararanasan mula Ilocos Sur, La Union, hanggang Pangasinan po yan. Maapektuhan din ng pag-ulan, moderate to heavy rain showers din mararamdaman ng mga taga Zambales hanggang sa may bandang kanto o pagitan nito ng Olongapo, Subic at Bataan area. Wala naman sa may bandang Nueva Vizcaya, pababa ng Nueva Ecija. At dyan sa may bandang Bulacan na po ay bagamat gloomy pa kayo dyan, asahan pa rin ng mga ilang isolated biglang drizzle na panaka-naka, pabugso-bugso po ang buhos ng ulan dyan. Generally ay gale winds ang mas mararamdaman sa entire ng Northern Luzon at storm wind naman ang within ng at least 36 to 42 km ang mas mararamdaman lalo na sa Babuyan Island at Batanes Cucup Island. So napakalupit at sungit po ang hampas ng hangin dyan sa inyo. Malagpas yan ng mahigit sa 120 kilometers, approximate yan, ahead of calculated wind speed, 100 to 150 kilometers per hour. At nakita nyo naman sa video, ang grabe ng hampas ng hangin nitong si Julian sa mga taga Batanes. So, alam naman na siguro nila at nakapag-prepare na sila. So, hopefully, walang masyadong magkakaroon ng malaking damages. At mula naman sa bahagi nga po ng Extreme Luzon, maabot pa rin sa mahigit 85 km per hour ang magiging gale force winds dyan. Kaya ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na sa maapektuhan ng outer rain band nitong si Julian within 113 km range. Despite na tropical cyclone wind signal number 2 dyan, pababa ng northern part ng Luzon. Mula naman dito sa Metro Manila hanggang Calabarzon, despite na medyo gloomy tayo, pero mas fairly at moderate weather naman tayo. Mga ilang isolated lamang na rain showers ang expected natin na mararanasan dito. At kung titingnan natin heavy rain potential, halos wala tayong gaano mararamdaman na mga heavy rain potential. Dito lamang sa kanto ng northwestern Luzon ang mas nararamdaman. So sa mga taga Baguio, ingat po. Then asahan ang heavy rain showers pa rin ngayong maghapon.
At mula naman sa buong Calabarzon area, Bicol Region, maaraw at medyo gloomy lang tayo. So patuloy pa rin ang easterlies dyan dahil hindi na tayo masyado apektado itong outer band ni Julian. Kasama na ang buong Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi sa may bandang Mindanao. Mga partly, tumusikaw din lang din. So isolated rain showers lang din ang iiral sa buong Visayas region at northern part ng Mindanao. Mayroon nga lang na ilang gloomy na naiipon din sa may bandang timog silangan ng Mindanao. Embedded yan ang intertropical convergence zone. Bagamat napakanipis ng intertropical convergence zone dyan, asahan po ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagtulog sa bahagi ng Davao Region o Davao Oriental area. So ilang bahagi ng Calabarzon area makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan despite na hindi naman gaano umaabot sa potential ng heavy rain showers. Magdala na lamang na pananggalang. Dahil kung titingnan natin sa Himawari 8, satellite imagery, halos mga most of light rain showers lamang ang medyo manaka-naka ang iiral sa buong Mindanao area at dito sa katimugang bahagi ng Visayas. So mga isolated rain showers lamang ang iiral nitong maghapon sa bahagi ng Mindanao. Sa bandang Visayas, medyo mas maaraw kayo dyan mula Panay Island, Negros Region hanggang sa the rest ng Sorsogon sa Bicol Region, Masbate at northern part ng Eastern Visayas sa Northern Samar. So, di gaya sa bahagi po ng Calabarzon, pataas ng NCR, despite na medyo humid kami dito, medyo maulap pa rin kami dito at medyo gloomy. So, at least, hindi naman ganun na ma-influence kami ng outer rain band ni Julian dahil palayo na po ito, patungo na ito sa may bandang Southern Taiwan ngayong hapon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Mula pa nga po kaninang umaga na nag-post ako sa aking Facebook page. Nasa category 4 super typhoon na nga ito. In 1 minute average po ang ating data. Ayon ito sa infirmary na data feed sa aking PIMO weather page. And as of 12:45 PM ngayong tanghali, ay nasa maximum 1 minute average wind speed nito na 228 km per hour, category 4 super typhoon. At bugsong umabot na ng 285 km per hour. Pero since hindi pa itinataas ni Pag-asa sa ating official weather agencies na nasa typhoon category pa rin, ang kanyang 10-minute average ay inaasahan na sa 169 km per hour at bugsong umabot ng 209 km per hour. So malayo-layo pa, baka mamayang hapon pa o makasiguro gabi na magtaas si Pag-asa ng super typhoon category. So kahit hindi natin tingnan yung forecast si Pag-asa, alam ko na kaagad base dito sa aking real-time monitoring ng tropical cyclone sector, probably ngayong hapon lamang ito o bago maggabi o mamayang gabi, itataas na yan sa super typhoon category. Hindi pa kasi nagtataas si Japan Meteorological Agency ng forecast niya na aabot sa super typhoon category. So baka mauuna si Pag-asa na. Dahil susundin na po ni Pag-asa yung 185 km range na super typhoon category pataas. So tingnan natin. At ang kanyang central air pressure nasa 932 hectopascal. So napakababa. Super typhoon na talaga yan. Mababa na sa 940 hectopascals. Kumikilos pa north-northwestward na sa napakabagal na kilos na 6 km an hour. So maaaring tumagal pa siya dyan sa pagtawid dito sa may bahagi pa rin ng Basco Batanes habang bumabaybay ito patungo sa southern part ng Taiwan. So, alam ko, kahapon pa naghahanda ang Taiwan dahil advanced din ang kanilang weather monitoring system nila dyan. So, yan po. At ayon din sa ating monitoring dito, ang actual, ganun din ang ipinapakita ng ating ginagamit. Yan. So, super typhoon. At kahapon pa nga po, at nag-declare pa nga po ako kagabi na ito'y nasa super typhoon category na nga po. Bandang alas 10 yun, kung na nagkakapali. Pakikita niyo yan sa aking Facebook page. At pakikita po ang grabe ang mata nitong si Super Typhoon Julian na. Kasalukuyan pa rin sa official weather agencies natin nasa typhoon category pa rin. Dito niyo po pagbabatayan yon kung bakit. So para at least meron tayong kompletong data para pag sinabing si Pag-asa wala pa sa Super Typhoon, well, mayroon po tayong data niyan. Ayan, makikita niyo doon sa baba. Yung 10-minute average at yung category. So tama naman. So wala pa rin pinagkaiba dyan, magiging differences lamang yung oras at yung average wind speed. Kung titingnan naman natin sa tropical cyclone track combination, makikita po habang kumikilos ito pa west-northwestward, inaasahan nga daw po na bandang bukas po ng madaling araw o umaga
ay lalabas na raw ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung sisilipin natin sa Tropical Cyclone Track converted sa oras natin sa Pilipinas. Yan, mga bukas po, bandang gabi. Yan, bukas ng Martes, bandang gabi po, exit daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Approximate ahead of time yan, 8 p.m. ng Tuesday. And then, kinabukasan po, after 24-hour period, inaasang papasok agad uli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, kung hindi po magbabago yung forecast track nito ay lalabas 2 beses po papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ito si Julian. Dahil habang paglabas ito ng PAR bukas ng gabi kung sakali, mga bandang 8 p.m. ay bigla itong kukurba at papasok muli ng ating PAR. Bago ito tumungtong dito sa may bandang southern part ng Taiwan. So, ganun po ang maliwanag dyan. At magtatraverse ito sa buong kalupaan ng Taiwan. So, lumalabas, maglalandfall ito dito. At dahil dyan magkakaroon ng resistance, ay gradually mababawasan po yung intensity nitong si Julian. So, abang-abang na lamang po. At expected daw na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Mga siguro, approximate, mga madaling araw ng Friday. Yan. Kung next Friday na raw, ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility for the second time. So mukhang 2 beses po papasok ng PAR at 2 beses din i-exit ng PAR itong si Julian kung sakali man. So kakaibang at rare ang mga ganitong pagkakataon na 2 beses lumalabas at pumapasok ng Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo. So, yun lamang po ang ating analysis so far at sa kanyang floater na makikita po na napaka-organized at grabe po yung convection. Kaya grabe po ang lakas ng bugso ng hangin lalo na sa pinakamalapit na sentro nitong si Julian. At naranasan po yan ng mga taga Basco, Batanes. Samantala, itong isang bagyo na binabantay natin, wala na po ito sa bare range ng ating PAR. So, hindi na natin masyado siya concern. At dahil wala na to sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility natin, itong si Jebil, yan, si 19W, ay hindi na natin masyado yung i-report dahil pahilagang silangan naman ang kilos niya. At kung titingnan natin dito, pa north-northeast po ang kilos niya. So walang masyado epekto yan sa bansa since wala naman tayong habagat. So sinuswerte pa rin tayo dahil sa wala po tayong habagat, wala pong enhanced habagat na maapektuhan sa malalaking kalupaan ng bansa. Buti na lamang dahil kung nataon meron po tayong habagat, malamang mararanasan na naman natin ang nangyari kay Bagyong Karina. Natatandaan ninyo po itong August. So at least pasalamat na lamang po tayo at kalmado na po yung habagat. At mukhang mananahimik dito dahil papasok na po kasi ang pagtatapos ng transition ng onset ng habagat papunta sa amihan season na. So, yun lang bang po, nataon. At nataon namang hindi dumaan sa pinaka-landmass nitong si Julian, which is magandang pagkakataon na rin na minimal lamang ang magiging damages dito sa extreme north Luzon. So, mag-iingat pa rin ang ating mga kababayan despite na hindi rektang tumama sa malaking kalupaan ng Luzon. So, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Tingnan natin kung may susunod pa ba kay Julian kung sakali. Well, so far wala naman gaano. Meron lamang na minor anomaly at 20% ang nakikitaan natin dito. At ayon naman sa ating global spectral model, kung titingnan natin dito halos hindi naman masyadong significant. Yan. At habang itong si Julian patuloy itong kikilos pa east-northeast. Yan, mukhang aabot pa ata ito ng South Korea just in case. At southwest ng Japan. So, by October 4 o 5 na po ito, mararamdaman ng mga taga-Japan. At dito naman sa northeastern ng Japan, mararamdaman naman yung presensya ni Jebil. So, at least medyo ready na sila dyan. At kung sakali, mag-re-enhance ito pagtawid dito mula sa pinaka-northern Taiwan. So, at least preparado na sila dyan. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure, mukhang magre-regain pa ng lakas itong si Julian habang papunta sa may bandang southwest ng Japan at katibugang bahagi po ng South Korea. Ayan maglalandfall pa ata. So mukhang nakatutok na rin sila kay Julian habang nandito pa ito sa may bandang Taiwan.
At mula naman sa may kasunod kay Julian, kung sakali, wala pa namang significant tayong namamataan dito. Pero by October 4 o 5, merong ilang tropical wave na namamataan dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Starting ito by October 3, yan, to October 5. Yan, so babantayan natin yan kung tataas yung convergence dito. Dahil meron tayong sinususpect dyan na convergence. Sa ngayon, hindi pa significant. Sa may bandang Marshall Islands lamang. Pero hindi pa masyado organized at wala pang vorticity tayong nakikitaan. So titignan natin kung magkakaroon ng possible deterrent na magkakaroon ng development of vorticity. So babantayan natin at nakikita naman natin dito sa pinaka track by October 3 to 4 yan. So may mga cluster dito ng tropical wave. Most of southeast ng Guam ito. So, abang-abang na lamang mga folks. Since yung mean sea level pressure niya, kung sisilipin natin, ay hindi pa masyado significant na nakikitaan na medyo may low pressure system circulation na nabubuo sa may bandang southeast of Guam. So, abang-abang na lamang kung tataas yung anomaly, mag-update tayo dyan mga folks. Sa computer models naman, mula sa GFS, makikita naman natin ay medyo meron nga mukhang sumusunod dito. Yan, mukhang nagkaroon ng consistent yung lumalabas dito sa ating global spectral model. Pero base naman dito, currently, mukhang pa-north naman ang kilos niya. Well, tingnan natin kung magkakaroon ng significant yan dahil kung kay ECMW natin pagbabasehan ay wala pa namang masyadong magkatulad sa inilalabas ni GFS. So, napakababa pa ng conference na kung yan ay mabubuo kay GFS. Kay NAVGEM naman, well, mataas din ang probability of development according dito. Yan. So, medyo may tropical wave nga. So, tumutugma sa pinapakita dito ni Japan Meteorological Agency by October 3. Starting po yan. So, mag-update tayo niyan this coming week ha. Dahil medyo may tumutugma ng bahagya. At least 20% probability of possible tropical wave development. Mag-update tayo dyan. So, kay GFS at NAVGEM, mayroong namamataan na forecast. Pinapakita dito, October 3 din. So, tumutugma sa lumalabas dito sa global spectral model natin. So, dahil sa mga sumusubaybay sa inyong lingkod, malamang ngayon pa lang nagtatype na po sila dahil nakitaan na naman nila sa ating nire-report. Expected na yan. Basta October 3 na yan, magsisimula na probably o possible na meron naman tayong mamamataang bagong low pressure area. Pero napaka-insignificant na sa ngayon, tingnan na lang naman natin kung tumaas yung ating West Pacific Basin. Sa ulat din doon, so far, medyo mahirapan tayo makakita ng medyo mga malalaking pagyanig dahil po sa very noise ang karagatan na nadedetect ng aking seismograph. Bagamat noisy, hindi ako nakakakita ng anumang mataas na vibration na above at least magnitude 5 na magnitude. So, medyo kalmado naman ang ating seismometer. Pero sa ating data feed mula kay PBOK, so far, kukunti pa lang ang data feed nito. So, mukhang matatapos ang month of September. Mukhang wala tayong mamamataan na malakas-lakas na pagyanig. Medyo kukunti pa lamang. Pero kung titingnan naman natin ng historical earthquakes for the month of September, since huling araw na nga po, ika-cut off natin yung data feed niyan ng eksakto 12, bago mag-eksakto ng 12 AM bukas para hindi mag-overlap yung September and October data. So kung titingnan natin dito sa latest, yung huling magiging data feed, kung ilan ang total earthquakes for the month of September, meron tayong 1,037 total earthquakes na po. 981 dito is magnitude 2.0 at 50 sa magnitude 4.0. At since nagkaroon ng paglindol kahapon, humabol pa. Kaya umabot ng 6 ang ating total magnitude 5.0. Ano ba yung huling yun? Dito sa may bandang pagitan ng Leyte, ayan. Naganap po ito kahapon at 2:53 PM, magnitude 5.1 po ito. Na may lalim na 10 km. So naramdaman sa bandang Coro, Cebu dahil ang location ng epicenter southwest ito ng Coro, Cebu. So naramdaman yan malamang ng mga taga Leyte, Bohol at bandang Ormoc ang at least intensity 1 na pagyanig hanggang intensity 2 na pagyanig. So yun. Wala namang naitala na damages at hindi naman masyadong malaking significant impact dahil sa dagat naman ang naging pagyanig nitong huling
umabol na ito na magnitude 5.1 kahapon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling Lunes ng September 30, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ulit araw ng Lunes ng September 30, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa papang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong tanghali sa ating report. Typically, mga medyo gusty winds lang naman ang mararamdaman natin sa Metro Manila. At halos kalmado naman. Hindi kagaya sa extreme no Luzon na masungit pa rin kahit papano ang naging bugso ng hangin sa kanila dyan. At visit lamang sa ating website sa gustong ma-monitor pa rin ang real-time events at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.